Ito ay isang barko na sinasabing hindi umiiral. Isa ito sa maraming barko sa Russian Shadow Fleet na tumutulong panatilihing buhay ang digmaan ni Putin sa pagdadala ng ilegal na langis sa mundo. Pero nahuli ito. Totoong-totoo ang shadow ship at natuklasan ito ng UK. Nang makita ang barko, tapos na ang lahat. Nagpadala ang UK ng Royal Marines para harangin at sakyan ang kahina-hinalang barko ng Russia upang alamin ang ginagawa ni Putin para ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Pumutok ang balita noong Hunyo 14. Sumampa ang mga komando ng Royal Marines sa Russian Shadow Fleet tanker sa isang lugar sa English Channel noong madaling araw. Sinamahan ng mga marinong iyon ng mga opisyal mula sa National Crime Agency ng UK o NCA at sinuportahan sila ng Royal Air Force upang tapusin ang 6 na oras na operasyon na ayon sa BBC ay unang beses na isinagawa ng UK laban sa Russian Shadow Fleet. May mga dahilan kung bakit inabot ng matagal bago nagsimulang gumawa ng ganitong aksyon ang UK. Dahil may mga legal na hadlang na kailangang lampasan. Pero sa ngayon, mananatili ang focus sa barko ng Russia. Tinatawag itong Smeratos, isa sa malaking fleet ng lumang oil tanker na gamit ni Putin sa paglipat ng langis at gas ng Russia sa iba't ibang bansa para iwasan ang mga parusa. Nagbibigay ang Al Jazeera ng kaunting dagdag na impormasyon tungkol sa barko. Ang Smeratos ay naglalayag sa ilalim ng bandila ng Cameroon, isang karaniwang taktika ng Shadow Fleet. Ang paglalayag sa ilalim ng bandila ng Russia ay ginagawang malinaw na target ang isang barko. Maling ginagamit ng Russia ang bandila ng ibang bansa para makalusot ang kanilang mga kahina-hinalang barko at makarating sa destinasyon. Sa kasakot ng Smeratos, tila Port Said sa Egypt ang dapat nitong puntahan. Umalis ang barko mula Ust-Luga, Baltic Port ng Russia, noong Hunyo 5 na may dalang 700,000 bariles ng langis. Maraming likidong ginto na nakabalot sa bakal dyan. Noong Mayo, sinabi ng research fellow ng London School of Economics na si Luke Cooper na kumikita ang Russia ng halos $59 kada bariles matapos ang Operation Epic Fury sa Iran, na nagtaas ng presyo mula $40 kada bariles nang mablokade ang Strait of Hormuz. Sa numerong yan, tinatayang may higit $41 milyong na halaga ng langis ang barkong Smeratos. Nakikitain sana ng Russia para buwisan ng Kremlin at pundohan ang digmaan sa Ukraine. Hindi naaabot kahit saan ang langis na yan. Ganun din ang perang inaasahan ng Russia mula rito. Ang pagmamay-ari ng Smeratos ay bahagyang nagpapaliwanag ng papel nito sa Shadow Fleet. Ayon sa Al Jazeera, ang barko ay rehistrado sa Zhao Yao Shipping Limited mula Hong Kong, na ayon sa ulat ay nagmamay-ari rin ng iba pang mga barko ng Shadow Fleet na nasanksyonan ng kanluraning bansa. Ang kumpanyang iyon ay pinamamahalaan ng kumpanyang nangangasiwa sa Tamil Nadu, India, na nagpapakitang sinusubukan ng Russia itago ang pagmamay-ari nila sa mga barko ng Shadow Fleet sa pamamagitan ng maraming antas ng pagmamay-ari. Wala ring naitulong ang lahat ng palilinlang na ito noong Hunyo 14. Pinatunayan ng Royal Marine Commandos ng UK sa Russia na hindi epektibo ang mga taktika nito nang pumasok sa English Channel, ang isa sa mga kahina-hinalang barko nito. Ang kakaunting alam natin tungkol sa operasyon ay galing sa mga ulat ng media at isang video na inilatala ng UK na nagpapadala ng malinaw na mensahe kay Putin na ang mga tripulante ng kanyang Shadow Fleet na mga barko ay walang magagawa para pigilan ang isang militar na handang sumampa. Iniulat ng Al Jazeera na ayon sa UK Ministry of Defense, naganap ang pagsalakay madaling araw ng Hunyo 14. Kabilang dito ang Royal Marine Commandos na bumaba sa Smeratos gamit ang lubid mula sa mga Chinook helicopter. May ibang hindi pinangalan ng military aircraft na sumuporta, pati Royal Navy frigate at barkong panghanap ng Mi na marahil ay bilang pag-iingat. Naglagay ng mga mina ang mga barkong pandigma sa paligid ng kahina-hinalang barko ng Russia
nang mapagtanto nilang mahuhuli na ito. Pinatutunayan ng mga bidyong inilabas ng Ministry of Defense ang ulat ng Al Jazeera. Sa 44 segundong clip, makikita ang mga marino na bumababa sa barko ng Russia mula sa helicopter, sinundan ng mga komando na masusing naghahalugog sa barko. Hinalugog ang mga kabina. May natagpuang dokumento at malinaw sa video na minimal ang pagtutol ng tripulante ng Smeratos sa mga marino. Tulad ng inaasahan, ang barko ay oil tanker at hindi pandigma. Maaring maglagay ang Russia ng sundalo sa Shadow Fleet tanker, kaya dapat maging handa ang Royal Marines sa posibleng labanan. Mabuti na lang at walang nangyaring ganon. Matapos ang operasyon, iniulat ng UK na inaresto ng NCA ang isang Indian national dahil sa hinalang paglabag sa mga parusa. Ayon sa UK, ang natitirang mga kasapi ng 24 na tripulante na lumilitaw na mula sa Georgia at India ay nanatili sa barko upang tumulong sa investigasyon. Magandang paraan yan para sabihing natatakot sila habang tinatanong ng Marines at NCA kung bakit sila nagtatrabaho sa barko ng Russian Shadow Fleet. Itinampok ni Punong Ministro Sir Keir Starmer ng UK ang tapang sa operasyon at ang kahalagahan ng pag-raid ng UK sa mga barko ng Shadow Fleet. Sinabi ni Starmer na ang operasyong ito ay dagok sa Russia at babala sa mga sumusuporta sa digmaan ni Putin sa Ukraine na hindi sila ligtas magtago. Hindi maaring dumating sa mas tamang panahon ang raid para kay Starmer habang siya ay nabibigla sa revelasyon na nagbitiw ang kanyang Defense Secretary na si John Healey, habil naniniwala itong masyadong maliit ang ginagastos ng UK para sa pambansang depensa nito. Tungkol naman sa tugon ng Russia, wala pang inilalabas na pahayag. Hindi inaamin ng Russia na napahiya ito ng UK sa buong mundo at ayaw rin itong mapansin ang Shadow Fleet na barko na hindi dapat umiiral. Napipilitan si Putin na panoorin habang ipinagmamalaki ng UK ang pagkakahuli nila at kumukulo ang dugo habang napapanood niya ang mga video at napagtatanto niyang hindi na nagbibiro ang UK pagdating sa Shadow Fleet. Hindi sapat ang bisa ng mga parusa. Ngayon, ginagawa ng Royal Marines ang hindi nagawa ng mga parusa. Walang tugon mula sa Kremlin, pero tumugon ang Russia sa sarili nilang paraan matapos salakayin ng UK. Walang salitang binigkas o utos na narinig sa labas ng Russia. Ngunit may nangyaring kakaiba sa English Channel na nagpabatid sa UK na malinaw na nakuha ni Putin ang mensaheng ipinadala noong Hunyo 14. Nagkalat at mabilis umalis ang barko ng Shadow Fleet sa Channel gamit ang buong lakas ng makina. Sa ulat ng iPaper noong Hunyo 14 tungkol sa pagsalakay ng Marines, isiniwalat na 6 na Shadow Fleet tanker ang agad umalis sa English Channel matapos makuha ang Smeratos at hindi na nagtagal pa roon. Sunod-sunod na U-turn ang naitala, kaya 6 na barko ng Shadow Fleet ng Russia ay 77 minuto lang bago makalabas sa daan ng tubig na kagagawa ginawang napakapanganib ng UK. Sa 6 na barko, 3 bumalik patungong Russia at Scandinavia na mukhang mga barkong kargado ng langis mula Baltic Port ng Russia at nagmamadaling bumalik bago sila mahanap at makuha rin ng mga Marines ng UK. 3 barko ang pumili ng ibang ruta, lumihis sa English Channel at tumungo sa Ireland, iniisip na kulang na sa oras at kakayahan ang UK para pigilan sila habang sinusubukan nilang iwasan ang English Channel. Kung hinahanap mo tugon ng Russia sa pagsalakay sa Smeratos, itong mga barkong ito ang nagdala nun. Lumayo sa UK hanggat kaya. Inilahad ng iPaper na may kaunti pa tayong nalalaman tungkol sa 6 na barkong nagmamadaling umalis. Si Maini at Kazakh ay naglalayag mula Russia papuntang mga daungan sa Egypt gaya ng Smeratos. Ang isa pa na tinatawag na Sona ay naglalayag mula Sudan at patungo rin sa direksyon ng Egypt. Ang patay ay nagsasabing papunta ito sa daungan ng Chennai sa India. Ngunit na yon ay sa marina ng Croatia na ito, patungo matapos lumihis ng ruta sa Ireland. At sa wakas, ang 2 pang barko, ang Lion 1 at ang Sea Viking, ay hindi pa nagdedeklara ng kanilang destinasyon. Nakuha ng lahat ng barko ang mensahe at nilinaw ang mensaheng iyon ni Major General Buster House, dating Commandant General ng Royal Marines. Ang hilig ni Putin ay sirain ang internasyonal na kaayusan sa pamamagitan ng libu-libong maliliit na hakbang.
Kapag pinagbigyan siya ng kaunti, higit pa ang kukunin niya. Sa tingin ko, dapat siyang hamunin kahit saan. Sabi ni House, matapos salakayin ang Smeratos. Dagdag pa niya, tama lang na gawin natin ito. Kailangan nating bantayan ang ating mga karagatan. Kailangan nating ipakita na may kontrol tayo sa ating mga tubig. Iyon ang punto. Akala ni Putin makokontrol niya ang karagatan ng ibang bansa sa pagtatago ng barko niya. Kakabawi lang ng UK ng kontrol at ipinabatid kay Putin na hindi na siya pwede sa English Channel. Pero bakit inabot pa ng Hunyo, 14, mahigit 4 na taon matapos salakayin ng Russia ang Ukraine? Bago unang sinamsam ng UK ang barko ng Shadow Fleet ng Russia. Magandang dahilan, pero bago yan, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa na nakasubscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan. Matagal ng problema ng UK ang Shadow Fleet na gumagamit ng English Channel. Sa isang ulat noong Mayo, 12 na tukoy ng BBC Verify ang 184 na kahina-hinalang barko. Lahat ng ito ay napatawa na ng sanksyon ng UK. Pinagsama, nagkaroon ng 238 biyahe sa tubig ng UK sa loob ng 7 linggo mula noon. Noong Marso, binalaan ni Starmer ang Russia na pwede nang haranin at akyatin ng UK ang mga barkong ito. Malinaw na hindi pinansin ng Russia ang banta at tama sila hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Daan-daang barko ng Shadow Fleet ang dumadaan sa tubig ng UK at hindi sila napipigilan. Pagkatapos, may nagbago. Nagsimumula ang pagbabago sa babala ni Starmer. Hindi lang puro salita ang punong ministro ng UK. Ayon sa Al Jazeera, binigyan nga ni Starmer ng kapangyarihan ang mga autoridad ng UK na pahintuin, akyatin at ilagay sa kustodya ang mga barkong pinatawan ng parusa sa katubigan ng UK noong Marso. Naipatupad ang legal na balangkas pero halos hindi nagamit sa loob ng 11 linggo bago sinalakay ng Royal Marines ang barko ng Shadow Fleet noong Hunyo 14. Ayon sa Al Jazeera, hindi sapat ang balangkas. Kailangan pang ayusin ang ibang legal na issue at pang-isipan ng UK kung paano haharapin ang gastos sa pag-iimbak ng mga nasamsam na barko. Lalo na kung sisimulan nilang harangin ang bawat barko ng Shadow Fleet na dadaan sa kanilang karagatan. Ipinapakita ng operasyon noong Hunyo 14 na naayos ng UK ang mga problema. Hindi natin alam kung gaano kadalas mauulit ang ganitong pagsamsam. Pero nagtakda na ang UK ng president na hindi na maikakaila masama ito para sa Russia. Ibig sabihin nito ay tuluyan ng lumipat ang UK mula sa pagpapataw ng parusa patungo sa pagsamsam. Narito ang kahulugan nito para sa kinabukasan ng Shadow Fleet at digmaan ng Russia sa Ukraine. Ang nakita natin ay idinaradag ng UK ang huling peraso sa palaisipang 4 na taon na nilang sinusubukang lutasin. Dati, daan-daang parusa ang pangunahing paraan ng UK para pigilan ang Shadow Fleet. Tinukoy ng website ng Royal Navy na may parusa ang UK sa higit 500 barkong kaduda-duda ng Russia. Ang mga parusang ito, kasama ng mga parusang ipinatao ng iba pang kanluraning kapangyarihan, ay nagdulot ng 24% pagbaba sa kita ng Russia sa langis at gas noong 2025. Nakita rin natin ang pagbaba noong QE sa 2026 kung saan bumaba ng 45.4% ang kita ng Russia mula sa langis at gas. Gayunpaman, ang pagtaas ng presyo mula sa Operation Epic Fury ay nagbigay daan sa Russia na magsimulang bahagyang bawiin ang pinsala. Gayunpaman, epektibo ang mga parusa hanggat maaari. Hindi rin naging pasibo ang UK sa pagsamsam ng mga barkong Ruso. Pero hindi nila ito direktang ginagawa. Iniulat ng BBC noong Hunyo 1 na nasamsam ng France ang Shadow Fleet na barkong Targor sa Atlantiko. Bagamat tama lang na France ang tumanggap ng kredito para sa pagkakasamsam na ito, nagbigay ng suporta ang UK sa pamamagitan ng paggamit ng isang helicopter na dati ay nasa HMS Somerset upang subaybayan at bantayan ang barkong Ruso para sa France. Siguro naging leksyon yon para sa UK. Makalipas ang 2 linggo, nagsagawa ito ng sariling pagsamsam.
Sinundan ng UK ang pagkakasamsam sa Smeratos noong Hunyo 14 sa anunsyo noong Hunyo 16 ng mga bagong parusa laban sa Shadow Fleet. Mahigit 20 barko ang dinagdag sa listahan. Ipinapakitang mas mahigpit ng sinusugpo ng UK ang mga kahina-hinalang barko ng Russia. May bagong parusa sa mga serbisyo sa pagpapadala at kumpanya ng siguro na tumutulong sa plota ng Russia. At ang UK rin ang naging unang bansa sa grupo ng 7 bansa na nagparusa sa mga barkong bahagi ng Arctic Liquefied Natural Gas 2 project ng Russia na nag-e-export ng milyon-milyong tonelada ng gas bilang isa pang pinagkukunan ng tinatawag ng gobyerno ng UK na maruming kita para kay Putin. Ibig sabihin nito, tapos na ang ligtas na paglalayag ng Shadow Fleet sa tubig ng UK. Sabi ng Royal Navy, ang Shadow Fleet ang nagdadala ng 75% ng ipinagbabawal na langis ng Russia gamit ang 700 barko na malaking tulong kay Putin at sa kanyang digmaan. Ang pagkakasamsam noong Hunyo 14 ay malaking dagok kay Putin sa maraming paraan. Nangyari ito agad matapos umalis si Healy, kaya maaring mensahe ito ni Starmer para sa mamamayan ng UK na nagpapakita ng pagiging seryoso niya sa banta ng Russia. Nangyari rin ang hakbang na ito sa bisperas ng summit ng Group of 7 kung saan tinalakay ng grupo ang iba pang mga hakbang na maaari nilang gawin upang suportahan ang Ukraine. Ngayon, maaaring ipakita ng UK ang ginawa nila sa English Channel at ang pagtulong nito sa France ilang linggo bago iyon at sabihing, ganito rin namin tinutulungan ng Ukraine na yon. Kaya dagdagan ng pressure sa Shadow Fleet. Ang pressure na yon ang magdadala ng resulta. Bakit? Naganap ang pagsamsam ng UK at posibilidad ng mas marami pa habang mas nahihirapan si Putin kaysa dati napuntuhan ang kanyang pananakop. Hindi pagmamalabis sabihing mahalaga ang Shadow Fleet sa ekonomiya ng Russia ngayon. Ayon sa The Guardian, ang fleet ay kumikita ng 87 hanggang $100 bilyong bawat taon para sa Russia. Pera na maaring buwisan para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng bilyon-bilyon sa digmaan ni Putin. Maaring sabihin na ang Shadow Fleet ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Russia ngayon. Kaya ang katotohanan na nagsimula ng magsagawa ng mga raid ang UK sa mga barko ng Shadow Fleet ay dumating sa pinakamasamang panahon para sa Russia. Nasa bingit ng resesyon ng bansa dahil sa gastusin at pulisya ni Putin sa digmaan. Iniulat ng Jacobin na ang deficit sa federal na budget ng Russia ay umabot sa humigit kumulang 2.5% ng kabuuang gross domestic product o GDP ng bansa sa unang 4 na buwan ng 2026. Ngayon, mas mataas na ito sa 4 na buwan kaysa sa buong deficit ng 2025. Naitala ng Russia ang unang pagbaba ng GDP sa unang quarter ng 2026 sa 3 taon. Ngunit patuloy pa rin ang gastos ni Putin sa digmaan. Ayon sa Euromaidan Press, 46% ng budget ng Russia ay ginamit sa digmaan sa unang bahagi ng 2026 kahit bumababa ang kita. Ngayon, kinukumpiska na ang Shadow Fleet ng mga barko. Ang Russia, na sagad na, ay mabilis na mapupunta sa pinansyal na kapahamakan, lalo na kung lalaganap ang mga kumpiskasyon. Sa digmaan, ang kawalan ng pera ay malaking sagabal sa mga plano ni Putin sa Ukraine. Nag-aalok na ang Russia ng record $80,000 na pabuya sa paglagda, pagpapatawad ng utang na umaabot sa daan-daang libo at mataas na sahod sa mga sundalo. Hindi pa rin nito napigilan ang recruitment ng Russia na bumaba ng 20% noong unang quarter ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong 2025 ayon sa ulat ng CNN. Nakasalalay ang pagsisikap ng Russia sa digmaan sa kakayahan nitong gumastos ng malaking pera para mahikayat ang mga boluntaryo. Hindi tatagal ito kapag nauubos ang kita mula sa Shadow Fleet. Maski panandaliang dagok gaya ng ginawa ng UK ay nakakasama. Nagdadala ito ng panganib na nagdudulot ng pagkaantala dahil may mga barkong di bumibiyahe o naghahanap ng ibang ruta na nakakaapekto sa pera ng militar ng Rusya. Tinatayang 10.5% ng pambansang budget ng Rusya ang napupunta sa pagre-recruit ng militar at malinaw na kailangan ng Kremlin mag-alok ng mas mataas na insentibo para tugunan ang lumalalang krisis sa pagre-recruit. Ang ginawa ng UK ay hindi lang pag-atake sa Shadow Fleet.
kundi isang punyal sa puso ng makinarya ng digmaan ng Rusya. Nanangganib ang plano ng Rusya na gumastos para manalo dahil sa mga parusa at pagsamsam. At sumali na rin ang UK matapos ang ilang taong pamumuno sa nauna. May magagagawa pa ba para mapatigil ang kahina-hinalang plota ng Rusya? Oo, ayon sa United 24 Media noong Hunyo 4, karamihan sa nahuling Shadow Fleet na barko ay diniditine, ini-inspeksyon at pinapalaya dahil kulang ang batas sa Europa para sa permanenteng pagsamsam. Maaring ang susunod na hakbang ay gumawa ng batas para tuluyang alisin ang mga nahuling barko ng Rusya sa karagatan. Ang mga hakbang na kinababahala ni Putin ngayon ay maaring mauwi bukas sa kampanyang magpaparalisa sa digmaan ng Rusya. Ngayon, ang Royal Marines na umatake sa barko ng Shadow Fleet ay nagpadala ng malakas na mensahe. Pinupuntirya na ng UK ang mga kahina-hinalang barko ng Rusya, kaya mas delikado na ngayon ang katubigan sa paligid ng UK. May parating na ng Pransya ang mensahe sa Rusya. Binanggit namin sa video na ito ang pagkakahuli sa Targor at maaari mong malaman pa ang ginawa ng Pransya kung paano tumulong ang UK at kung ano ang ibig sabihin ng pagkakahuling ito. Paano? Sa panunod ng aming video, kung saan tinalakay namin ng mas malalim kung paano nagbigay ng sinyales ang Pransya ng bagong yugto sa paraan ng pakikitungo ng kanluran sa Shadow Fleet. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pa naming pagsusuri sa mga bagong hakbang ng kanluran laban kay Putin at sa kanyang makinarya ng digmaan. Salamat sa panonood!